Tatandaan na nauna nang sinabi ni dating Senator Trillanes na nakipag-ugnayan na daw di umano ang ICC sa ilang mga active at retired police personnel. Patungkol ito dito sa kaso ng EJK ni dating Pangulong Duterte. At sinabi din ni Trillanes na maaring malapit nang lumabas ang warrant of arrest. Nako, lalong kakabahan si dating Pangulong Duterte nito. Ang estimate po natin, itong late second quarter, no? Yun po ang estimate natin. So, that is around June. Alam din po ni Duterte yan. Kaya, ano na yan, nagtiwikip na dibdib niya. Kasi, sabi nga, mahirap makatulog pag sa mga ganyan. Ibang usapan yan, international tribunal yan. Marami na pong mga malalaking mga tao ang pinakulong ng ICC. At hindi na binitawan, hindi na makatulog, nagsisikip na ang dibdib. Ayon naman kay dating Senator De Lima, naaamoy na daw ni Digong. Naaamoy na daw ni Digong ang nangyayaring investigasyon ng ICC at sa maaaring paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Nako, delikado na nga. Hindi pwedeng hindi niya talaga pananagutin yon. Hindi pwedeng walang accountability at naaamoy na siguro niya yan. Yung katapusan ng investigasyon, ng preliminary investigation ng ICC and the looming warrant of arrest. And that's probably one of the major reasons kung bakit yung kanyang speech of February 28 na practically calling for coup d'etat, practically calling for uprising, and then calling the current president as a drug addict. Sa tingin ko, act of desperation yan. Sa tingin ko, yun ang rason. Yun, kung bakit ginawa niya yun, yung kanyang very, very incendiary speech. Doon, dahil nga dyan, na natatakot na siya, na malapit na nga siguro na dapat harapin. Yung kanya, the day of reckoning. He must confront that. So, despite yung kanyang, yung kanyang posturing na nagtatapang-tapangan, pero I think natatakot na rin siya. Kung mapapansin po natin, itong mga nakalipas, talagang parang minamadali na patalsikin ang ating Pangulo at mapabagsak ang administrasyon. Dahil kung sakaling si BP nang makaupo at pumalit kay Bongbong, ay sigurado wala nang puwang ang ICC sa bansa. Ayun, libre na sila. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Kung iisipin natin kasi, parang nag-iisang alas na lamang ni dating Pangulong Duterte, si PBBM, para hindi makapasok ang ICC. Imbes na tulungan nilang administrasyon, pilit naman nilang sinisira. Kaya pwedeng may mangyari rito na pagbabago. Kaya nang sabi ko, baka magising yung tigre sa norte. Samantala mga kapatid, sa kainitan ng issue tungkol dito sa ICC, nagpakitang angas naman itong ating number 1 senator na si Robin Hood Padilla. Sabi po ni former Senator Trillanes, nakikipag-ugnayan daw po yung ICC sa over 50 na pulis para imbestigahan daw yung drug war nung nakalipas na administration. Matigas ang ulo nitong ICC na ito. Hindi ko naman sila masisi. Talagang pinipilit nila yan, pero malinaw naman ang guidance ng ating mahal na Pangulo na hindi tayo mag-cooperate dyan sa ICC. Siguro alam mo pupunta na yan. Bakit kayo magpapasailalim dyan? Pulis kayo rito sa Pilipinas. Mga yan, pulis kalawakan lang. Ayan, pulis pang kalawakan lang naman pala itong mga yan Hindi dapat magpasakop ang ating Philippine National Police sa kanila. Di ba? Ang tapang ni Sir Robin Padilla. Sa akin mga kababayan, kung simula pa lamang sana na pagkaupo ni President Bongbong Marcos, nakipagtulungan na itong mga Duterte o kaya si Pangulong Duterte sa kanya, palagay ko hindi tayo aabot sa ganitong usapan. Yan lang po. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo naman po sanang kalimutang i-subscribe itong aking munting channel.